Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Ayan, so magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. Welcome back sa ating YouTube channel ngayong araw na ito. So ito may video lang po ko i-share sa inyong mga kababayan dahil tila ba ngayon ang mga anti-Marcos na mga pro-China ay parang sinisisi pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez. Tila ba sinasabi po nila na kagustuhan daw umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni House Speaker Martin Romualdez ang nangyayaring pangaharas ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Samantala ang sabi lang ng ating mahal na Pangulo ay ipagtanggol ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito, ang mga pro-China na ito mga kababayan, pinagtatanggol pa nila yung nangyayaring panghaharas ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Binangga pa daw umano ng Philippine Coast Guard ang barko ng China. So ito po mga kababayan, ipakita ko yung video mamaya dyan kung saan po talagang hinaras at hinarang ng barko ng China ang kanilang barko sa dinadaanan ng barko ng Pilipinas. Taliwas po sa sinasabi ni Harry Roque na binangga ng barko ng Pilipinas ang barko ng China. Bawal na ba natin ipaglaban ang karapatan natin sa West Philippine Sea? Meron po mga kasama na mga media ang Philippine Coast Guard. Kaya yan talaga ang patunay na walang ginagawa na masama ang ating Philippine Coast Guard sa barko ng China. Kasalanan daw na Philippine Coast Guard tapos binangga pa daw ng barko ng Pilipinas ang barko ng China. Kung ano-ano pa ang paliwanag na ginawa ni Harry Roque para ipagtanggol ang China. At inamin niya din dito mga kababayan na siya daw talaga ay pro-China. Sinabi po ng National Task Force for the West Philippine Sea nitong Sabado, nagsasagawa ang China ng irresponsableng aksyon sa West Philippine Sea. Salungat sa mga imbitasyon nito sa kapayapaan at dialogo. Ang China kasi mga kababayan, simula sa puno na upo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay palagi na hinaharas sa mga barko ng Pilipinas ng mga barko ng China. Porque ba nakikipagsundo lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa US ay ganyan na ang ginagawa ng China? Hindi porke nung nakaraang administrasyon ay sunod-sunuran sa China. So ngayon si Pangulong BBM, dahil gusto ni Pangulong BBM ay mapakinabangan ng lahat na Pilipino ang yaman dagat na para sa atin, na dapat ay Pilipino ang makinabang, hindi ang China. Tingnan nyo po mga kababayan, tumaas na ang nahuhuling isda ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pagbabantay ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries Aquatic Resources at para mapangalagaan itong ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Dahil alam naman natin kapag walang nagbabantay ay hinaharas po ito ng mga barko ng China. Noong January lamang mga kababayan, yung mga nahuling yaman dagat ng ating mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc ay pilitan pong pinabalik ng China sa dagat. Ganyan kawalang hiya ang China mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Tapos dito sa Pilipinas may mga tagapagtanggol ang China dito. Isa na nga rito si Harry Roque. Grabe po mga kababayan, ano? Tayo na ang inaargabyado, Pilipino, pero kapwa mo Pilipino, dinadown pa ang kapwa Pilipino. Tila ba'y pinag-ano pa na gumagawa lang ng aksyon ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Gawa-gawa lang ang mga ginagawa ng Pilipinas. Samantala makikita po natin na talagang sa video ay walang kasalanan po ang barko ng Pilipinas. Ito'y naglalayag lang at naghahatid ng mga supply para sa BRP Sierra Madre sa mga sundalo na nagbabantay
sa outpost na BRP Sierra Madre dyan sa may Ayungin Shoal. Ako po ito po hindi sa ako'y pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right-hand drive. Kaya pag mag-overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. So ito po, dahil makikita po natin, nauuna na po ang barko ng Pilipinas, tapos mga kababayan, pilit po hinahabol na ngayon ng barko ng China, ang barko ng Pilipinas. Kapag nahabol na po ng barko ng China, ang barko ng Pilipinas, at kapag nauna na po ito, ay dyan na po niya ikakat ang barko ng Pilipinas. Kaya ngayon, dyan sila nagkakabanggaan. Ganyan ka walang hiya ito ang China. So ngayon, ang gagawin ngayon ng China, ipapalabas na binangga sila ng Pilipinas. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Sa kabila ka mag-overtake. Kung titignan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, lumalabas po na parang tayong nang bangga. Hindi malinaw sa Tayo daw ang nambangga. Ang lupit talaga nito ni Harry Roque. Panoorin mo kasi ang video. Hindi lang yung video ng China. Panoorin mo mula sa umpisa. Yan, kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. Oh guys, tandaan nyo si Harry Roque, dati pala itong mandaragat. May right and left side pa ito. So ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita naman natin ang nag-o-overtake lagi. No, makikita po natin sila ang China kasi sila ang naghahabol sa barko ng Pilipinas. Pag nahabol niya na ang barko ng Pilipinas, mga kababayan, diyan niya na ikakat ngayon yung barko ng Pilipinas para mabangga ito ng barko ng Pilipinas para ipalabas ng China na binangga sila ng barko ng Pilipinas. Ganyan ka, walang hiya ang China. Anong driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroroon. Dapat nasa starboard side. Kahit sabihin niya bang ganon, mga kababayan, pwede naman dito dumaan sa kabila ang barko ng China. Siyempre, dito yan dadaan sa kabila para sabihin na ganyan, na binangga ng barko ng Pilipinas. Pero yun nga lang mga kababayan, ay makikita naman sa full video na talagang kasalanan ng barko ng China sa gitna ng patuloy na pinaglalaban ng ating mahal na Pangulo, ang West Philippine Sea, para tayo ay makinabang. Meron pa rin mga tao katulad nito na pilit binabaliktad ang sitwasyon. Pilit niya binabaliktad ngayon na ang Pilipinas ay ang bumangga sa barko ng China. 'Di ba? Ganyan ka walang hiya ang mga pro-China na 'yan. 'Di ba nila alam, kapwa Pilipino natin ay dapat makinabang diyan sa mga yaman dagat na dapat diyan sa West Philippine Sea ay dapat para sa atin. Pero China ang nakikinabang. At ito pa mga kababayan, may idagdag pa ako dito. Hinaras ng isang Chinese Navy helicopter ang Filipino researcher na nagsasagawa ng survey sa sandbar sa labas ng Philippine Occupied Pag-asa, Tito Island noong Sabado. Sa parehong araw na sinalakay ng mga barko ng China Coast Guard ang isang Philippine resupply boat na may water cannon malapit sa Ayungin Shoal at Second Thomas Shoal sa West Philippine Sea, ayon sa Philippine Coast Guard. Ngayon, kasi sa ngayon nakikita po natin napakaraming barko ng China ang nandyan sa Baho de Masinloc. Katulad niyan, meron na naman nakitang mga patay na korales. Alam niyo po mga kababayan, ito ang West Philippine Sea kaya ay pinaglalaban ng ating mahal na Pangulo
ang Baho de Masinloc dahil ito ay sakop pa ng Pilipinas. 200 nautical miles ito mga kababayan sa eksklusibong economic zone ng bansa. Kaya pasok pa ito sa teritoryo ng Pilipinas. Napakalayo po ito sa Hainan kung saan po ang teritoryo ng China. O bakit pinipilit po ngayon ng China na kanila ito teritoryo? Dahil napakalaking pakinabang yan sa China. Malamang mga kababayan, may ginagawa ang China dyan ngayon hindi maganda. Kaya ayaw nilang papuntahan yung area na yan kasi may ginagawa silang kakaiba dyan mga kababayan. Ngayon baka mamaya inuunti-unti na yung mga natin. Katulad niyan yung paggawa po nila ng mga artificial na isla. Yan, isa din po yan sa mga unti-unti na ginagawa nilang ginagapang ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kaya dapat lang na manindigan tayo kasi baka sa sunod, nako, China na tayo. 'Di ba? Bakit kasi hindi yan ginawa ng mga administrasyon nakaraan? Ipaglalaban ang ating mga teritoryo at hindi ito hahayaan na makuhaan ng 1 pulgada ng mga bansang sakim saka mga teritoryo. Alam naman natin ng China, halos makakapaligid nito ay kaaway niya dahil sa ginagawa po nila ngayon, pangaangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng mga kalapit nitong bansa. So yun po mga kababayan, maraming salamat po at sana may naibigay na naman ako magandang video sa inyo at latest video lalo na sa ating West Philippine Sea. Salamat po at magandang araw.